naniniwala tayo, narito siya sa ating kalagitnaan. Amen po ba? Amen. Kaya, halina tayo. At tayo magpuri sa Panginoon. Tayo tumayo. Hallelujah. Palitan natin sa umagang ito. Pag-isip pa lang sa umaga, dapat napupurihan mo na ang Panginoon ng Diyos sa buhay mo. Palitan natin ang pag-isip natin sa umaga. Tayo tumayo at tayo ang magpupuri sa Kanya. Salamat muli, Panginoon, sa umagang ito. Tuloy nga, Panginoon, umaga pa lang, Panginoon, patuloy mo na kaming binibigyan ng kalakasan, kagalakan, maging ang pagpapala ng Panginoon. Ito nang magaling sa iyo. Salamat, Panginoon, maging aming mga kapatid na wala pa rito, Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo silang itako sa lugar na ito upang sila ay makapagpuri at makapagsamba sa iyo, Panginoon. Salamat, patuloy ka namin awitan at patuloy ka namin sasambahin at luluwalhatiin, Panginoon. Kaya sa oras nito, ikaw lang, Panginoon, ang makapangyarihan. Hallelujah! Kaya walang iba. Sa
bawat sandali sasamahan. Panalangin sa ito ay kalakasan upang ang lahat ay gagawin mapagtagumpayan. Diyos na mapagpapalit, maring pataas, taasan sa aking puso.
ito. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kagalakan ng aming mga puso, kalakasan ng aming katawan, Panginoon. Hallelujah! Kaya Diyos, pinupuri ka namin sa umagang ito. Hallelujah, people. Hallelujah, tayo tayo.
sinasamba. Ikaw ang Diyos na taas sa umagang ito. Hallelujah. Lord, maraming pong salamat. Sabi ka, kaya hindi ka magbago. Pero kami, Panginoon, minsan nagbabago ang aming mga isip. Nagbabago, Panginoon, ang aming puso. Pero Lord, salamat. Panatilihin mo kami, Panginoon, sa iyong gawain, Lord. Sabi nga is, ikaw, Panginoon, ang aming buhay. Ikaw ang Diyos sa aming buhay. At ipinataas ka, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw ang Diyos na aming sinasapat. Ipinataas sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Kaya po rin ang Diyos sa mga ito. Pinagpala ka tayo. Hello? Pinagpala ka tayo. Amen. Amen. Kung pinagpala kayo ng Diyos, dapat nandito ka. Nagpapasalamat ka sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Diba? Alalahanin po natin ang lahat ng ginagawa natin sa buhay. Ito'y gawa ng Diyos, hindi gawa mo. Kaya sabi nga, wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Sino ka sa harapan ng Diyos? Diba? Basaan lang tayo. Wala tayong ano sa Panginoon. Ano ka ba sa Kanya? Diba? Wala tayong may pagmamalaki, sabi sa ano. Huwag tayong magmalaki sa sarili nyo. Dahil sa ayaw natin sa hindi, aalis talaga tayo dito sa lupang ito na ating pinagmamalaki. Yung ating kayamanan dito sa lupa, ito'y walang halaga sa harapan ng Diyos. Ang mahalaga sa atin ay maglingkod ka, sumunod ka sa Kanyang pinag-uutos sa'yo. Dahil lahat tayo may layunin ng Diyos sa buhay natin. Hello? Diba may layunin ng Diyos sa buhay mo? Kung paano ka gumawa para sa Kanya. Hindi para gumawa ka para sa pamilya mo. Gumawa ka para sa Diyos. Dahil sa ayaw sa hindi, lalayas ka talaga sa mundo nito. Wala kang magagawa. Kahit malakas ka. Sabi nga ng Panginoon, ngayon din, kukunin ko na ang buhay mo. May magagawa ka ba doon? Wala. Kaya sa umaga nito, pinaghahanda tayo ng Panginoon sa buhay natin. Maglingkod ka sa Kanya. Gumawa ka para sa Kanya, hindi ka gumawa para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Sabi nga, 6 na araw kayo binigyan ng halaga para sa inyo. Pero ang isang araw ay para lamang sa Panginoon. Hello? Diba? Napakapalad mo, brother. Napakapalad mo, sister, dahil ang Diyos sa buhay mo ay kumikilos. Diba? Hallelujah! Kaya sino ang unang magpapaka? Hello? Magpakatotoo ka sa harapan ng Diyos. Amen. Gandang umaga sa inyo. So, napasalamat ako sa loob ng isang linggo. Dito pa rin. So, parang nakakalungkot din. Hindi ako nakabili ng kasi kasal gahapon eh. So, napasalamat din ako sa buong nagpapahiram sa akin. Inuna ko muna yun. Yes. Kasi maganda yung inuna kaysa wala. Okay lang walang kamatira. Kasi yan na talaga ang ugali ko eh. Pag nangutang ka, kung kailan yung mo, yun ang talaga ilalaan. Hindi yung nangutang ka, bukas, babayan. Hindi. Kasi nag-estimate talaga, yan talaga ugali ko. So napasalamat po ako sa nagpahiram sa akin. At hindi lang isang tao. Yung iba, hindi lang yung baga pahiram lang kasi, baga nakikita nila yung sitwasyon ng lugod ako ng pasalamat. Akala ko magpabili ako ng kasi siyempre kailangan din natin yung pay up ko na yun kasi yung savings ko kasi baba lang, kailangan pala mataas. So yung savings na yun kailangan din pa mag-withdraw pa malaki.
sinigawid ko yun. Gawa ng kulang-kulang eh. Araw-araw ka pa, magkano igagastos mo? 1,000 kulang pa. Lalo na kung 500 lang sa isang araw, okay lang sana. Pero kailangan mag-budget ka. So, yung time na yun talaga, nagpasalamat ako sa Panginoon dahil kung ano yung pagsubok mo, dyan meron din talagang parang magtataka ka eh, biglang may para bang sa bagay hindi ka na pinapabayaan sa pang-araw-araw mo, kung kailangan mo. So nagpasalamat ako sa Panginoon nandun. Tsaka yung inimiti ko kung gusto kong okay lang yan kasi kailangan din sa sabi niya sa December na tayo babawi kasi marami tayong ganito talaga yung hindi naman hadlang, kailangan din sang-ayunan mo lang kasi hindi lahat na oras na ako ang desisyon. Sa totoo lang, yung asawa ko kasi pag may sahod siya, kahit piso hindi niya magtanggap niya eh. Hindi siya makakatanggap sa akin yung sahod niya. Kahit may siya yung 13 months, sa akin na pupunta lahat. Hindi siya nanghingi, hindi siya para siya yung Pero pag sinabi nga mamalengke, kasama, bibigay ko sa kanya, mamalengke ka, upos ko ng 2,000 yan, magluluto kasi siya, iba. Pang-restaurant na yung niya, kailang kompleto. Kaya nga, lang ako, okay lang yun. Siya yung asawa na hindi naghahanap, pero anak niya. Kasi pinag-uusapan, pag may utang tayo, unahin mo na. Kung wala tayong matitira, okay lang yun. At least, makakahiram ka, kaysa ang tao, nangutang ka, inasahan nila. Nangangako ka, kailangan wag mong pakuin. Ganyan din nung ugali, magpapreto kami. Kasi yung pera ka, suga pa ka, nagaham. Hindi mo inabibigay sa pinahiram sa iyo. So nagpasalamat ako na survive ko namin sa December na. Parang may awa ng Diyos na ma-place din kami nung yung asawa ko wala dito. Sobrang natin. Hindi wala namang inom yun. Sobrang daming tao. So nagpapasalamat ako sa Panginoon na sabi ko tanghali na, mag-aalas 10 na, hindi na ako naligo, nag-ilamos na ako, dali-dali. Muntik na rin ako nalaglag sa hagdanan kaya nagmamadali. Yung asawa ko, sige na tumayo ka na lang, mamaya na kita i-massage kasi So nagpasalamat ako sa araw na ito na nakuha. Sige sa lahat. Lugod ako na sa papasalamat sa Panginoon na place din tayo. Salamat, maraming salamat. Kaya puri ng Diyos sa buhay Sister Presi. Ito'y pinagpala siya ng Panginoon sa loob ng 1 taon, 1 linggo, 1 buwan. Kaya puri ng Panginoon ang maging ang ating ito nakabili na tayo ng amplifier at saka mixer. Yan, diba? Ngayon ang problema natin yung ating microphone. Pero maganda naman siya dahil bago. Kaya para meron tayo kita. Yung mga pinagpala ng Diyos, anong pa natin, napaka-buti ng Diyos na meron, sabi nga, meron tayong naiisip ng kayamanan doon sa langit. Diba? Kasi yung kayamanan sa langit, hindi yung kayamanan dito sa lupa. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng malaking pagpapala sa buhay mo. Kaya, ang ating sister, ito'y magpapasalamat. Hallelujah. Magandang umaga sa ating lahat, lalo na siyempre yung nanonood ng ating live. Marapat po tayong magpasalamat po tayo sa araw at gabi sapagkat ang buhay natin ay hiniram lamang to. Hindi natin pag-aari ang ating buhay. Sa paggising sa umaga, karamihan ang hinahanap nila ay kape. Hindi ako. Hinahanap ko kagad, nananalangin pa ako. Sapagkat sa ginising ako muli ng ating Panginoon. Kasi ayon sa Mateo 7:27, sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa karanglangit, kundi ang sumusunod lamang sa kalooban ng Amang nasa langit. Marapat po natin siyang pasalamatan sapagkat sa ayaw at gusto natin, tayong lahat ay papanaw.
Sabi nga ng Panginoon, pag sinabi ng Panginoon sa'yo, anak, kunin ko na ang buhay mo. May magagawa ka ba? Wala po tayong magagawa pag ang buhay natin kinuha natin ng ating Panginoon Diyos. Kaya po habagkat nabubuhay tayo, manampalataya at kumapit sa Kanya kahit marami tayong pagsubok. Kaya sabi ko nga, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon kasi ang sa tagal ng dito sa mundo at pinagpapatuloy ko pa rin ang paglilingkod ko sa Kanya. Sapagkat sabi nga, kahit basahin mo pa sa Bible, langit at impyerno lamang ang patutunguhan ng isang tao. Kaya po, sabi nga, wag po tayo malungkot kung tayo po ay marami sapagkat yun po ay kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya salamat po sa buong isang linggo na siyempre na kahit papaano sabi nga ng Panginoon, alam ng Panginoon ang ating mga puso kung alam ng Panginoon ang ating pangangailangan sa araw-araw. Kaya po purihin ang Panginoon sa araw ng buong isang linggo at marapat ko siyang pasalamatan at ibinabalik ko sa Panginoon ang kabutihan na ipinaparamdam niya sa atin sa araw-araw ng buhay natin. Kaya po, maraming salamat po at papasalamat ako sa ating Panginoon Diyos na buhay. Sino pa? Si brother. Wow. Nagpapasalamat na ako sa Panginoon dahil yung church po natin sa Building 30, ako lang po talaga ang gumagawa. Sabi nila, Pastor, wala bang kasama na mga membro mo? Sabi ko, mga membro ko kasi, mga babae, busy. Si Ramon, hindi rin pwede. Sister Paisy, hindi rin pwede. Sister Josie, hindi rin pwede. Sino kayo pwede? Sabi ko, maraming gustong tumulong sa akin. Ang problema, pera. Kasi hindi naman sila gagawa na walang sahod. Ako, okay lang. Gumawa ko, may sahod man o wala, okay lang. Bigyan mo ako ng merinda o hindi, okay lang doon. Kasi volunteer ang paggawa ko sa church. Kaya ngayon, yung church po natin, bagamat mag-isa lang akong gumagawa, malapit na pong matapos. No? Malapit naman na po siyang matapos po natin. Bagamat mag-isa lang ako, pero sabi ko nga, hindi naman ako nag-iisa. Kasama ko si Lord. No? Hindi ako nag-iisa, bagamat nakita nila ako nag-iisang gumagawa, pero meron silang mga bagay na hindi nilang nakikita na kasama akong gumagawa. Yan. Kaya, yan, purihin ang Panginoon dahil patuloy na kumikilos ang Diyos sa buhay ng iyong lingkod, bagamat lagi tayo nagsisimula, no, dumarami, kumakaunti, dumarami, kumakaunti. Dahil para sabi ko, dahil na lang ganon. Kasi may pumapasok sa atin ng mga manggagawa. Pag may pumasok, dumadami. Pag umalis, babalik sa dati. No, sana hindi nang ganon. Kaya siguro kung kukuha man tayo ng manggagawa, i-ano natin, hanggang kailan ka ba? Kung hindi ka lang naman tumagal, wag na lang kasi magugulo lang din eh. Para ba mababaliwala lang yung pagpapagal natin. No? Kasi pagkagula na isang manggagawa, nangihina ng iba. No? Parang ayaw nang umatin kasi wala na sila yung ina-idol nilang akala nila mas magaling pa sa akin. Kaya hinahanap-hanap nila yun. No? Hinahanap-hanap nila yun. Kaya nangihina sila. Kaya sabi nga, lagi na lang ganun. Mula sa simula, laging ganun. No? Ako laging naiiwan. Ako laging naiiwan mag-isa. No? Kasi kapag nakakakita na silang ng magandang kalagayan na pwede silang suportahan, nagpapaalam na po sa atin. Kaya ngayon, nagsisimula naman tayo sa simula. Kaya purihin ang Diyos sa araw na ito. Sino pa? Brother. Sa akin, ito ay bahagi ng aking masasalamat na rin. Kasi meron akong kababata, hindi lang kababata, kalugar, kabarkada, na pumanaw bilang
nakakaalam ng salita ng Panginoon. Gusto ko magbahagi ng salita ng Panginoon sa bahay nila. Sa anong paraan, basta ang mahalaga makarinig yung mga tao roon na dinagnan pa ng kanilang buhay. Ang mahalaga kasi sa pagpapahayag, yung tinatawag na funeral service, hindi yung patay, kundi yung mga nakikinig na marinig nila ang tinig, ang ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo para wala silang may dahilan. Ang nakakalungkot, bago ako magplano, pinag-pray ko sa Panginoon, hindi niloob ng Diyos. Kasi nagtanong sa aking isipan kung sasabihin ko doon sa mga naiwan ng aking kaibigan na si Arnel, baka sabihin sa akin na ano ba ang pakialam mo? Masakit yun, di ba? Ayaw kong mangyaring gano'n. Ano ba pakialam mo sa pamilya namin? Oo, kaibigan mo siya. Ano ba ang gusto mo maitutulong sa amin? Wala man akong material na bagay na may bigay sa kanila sa pamamagitan ng pangangaral na maipahayag ko ang ating Panginoon sa Kristo, maibida ko ang ating Panginoon dahil ito naman talaga ang tungkulin natin dito sa mundo. Tulad ng sinasabi nyo, ang pasasalamat hindi lamang sa material na bagay, kundi ang pasasalamat kung anong kaloob ibinigay sa ng Panginoon, huwag mo ibaon sa lupa. Nariyan ang mga tao na bagamat wala tayo palatandaan na tinawag sila, sira natin sila ng gospel. Kasi darating sa panahon na haharap tayo sa Panginoon na wala silang may dadahilan, wala silang masasabi na hindi namin narinig ang salita mo, Panginoon. Wala. Lahat ay hayag na. Kaya nalulungkot man ako, wala akong magawa. Kaya maliban na lang yung namatay na yun na nabulagin, pwede ako maglakas na loob. Siguro may itinuturo sa akin ng Panginoon na yung tao na hindi man tayo naghahatol, may pananampalataya sila, pero huwag galing sa malaking reliyon. Kaya tayo, mapalad tayo na ang pananampalataya natin mismo ay totoo, nagagaling sa Biblia. Kasi ang Kristo natin nasa Biblia. Hindi yung Kristo na ipinako na nakikita natin na huwag. So, ganun pa man kahit nangihinayang ako, papasalamat ako sa Panginoon yung naitanim talaga sa aking puso na parang kawalan ba sa akin na hindi ako nakapag-share, hindi ako nakapagsalita ng salita ng Diyos. Parang nakukumpius ako na hindi ko nagagawa yung ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Sabi ko, siguro may plano ka pa, Panginoon. Sabi ko ganun. Siguro sa susunod na lang. Yun lang po, maraming salamat. Pari ng Diyos sa buhay ni Brother Ramon na kung saan ay ibinako siya ng Panginoon sa araw na ito. Diba? Kaya tuloy ng Panginoon, ako nagpapasalamat sa araw nating buhay, sa mga manatili lang tayo sa Panginoon. Pag tayo paningin sa tao, kasi pag tumingin tayo sa tao, parang matitisod, di ba? Hindi kalooban ng Diyos yan. Ang kalooban ng Diyos, tumingin ka sa Kanya. Di ba? Doon tayo tumingin natin